Ipopost sa Facebook page ng PNP ang isang hindi nakapagbayad ng utang dito sa isang online loan app na ating pag-uusapan. At ilalagay daw doon sa post na yon na siya ay isang big time scammer at isang criminal. So bago natin simulan ng video ito, muli tatalakayin natin na yung mga ganitong klase ng mga usapin ay maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po, pakisuporta po ang mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin ito ba sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive, unfair debt collection practices na ginagawa ng mga OLA. At hindi rin po ako nangungonsintin huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado, ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive unfair debt collection practices ng mga OLA. Okay, ito po yung post na galing sa isang Facebook page ng mga OLA victims. Pag hindi ka pa rin nagbayad, pera lending app, post na kita sa Facebook page ng PNP. Ilalagay ko doon na big time scammer at ikaw ay tao ka. Total criminal ka naman na hindi ka nagbabayad ng utang at isa kang scammer. Ilalagay ko doon pati address mo, lahat ng details mo ilalagay ko doon. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para magbayad until 2 PM. Bayaran mo na utang mo bago pa masira at masayang ang buhay mo. Sinisigurado ko, ibabalandra ko pagmumukha mo ngayong araw at sisend ko yung Facebook link kung saan ko pinost pagmumukha mo. Aray ko. So, ayun nga, no? Bago natin ipiretyo, pag-usapan muna natin itong si Pera Lending App. Okay, itong si Pera Lending App ay matagal na pong wala sa list ng recorded online lending platform ng SEC. Ang pagkakaalam ko, ito si Pera Lending ay under doon ng U-Peso, no? Yung U-Peso Lending Company, no? Na kung saan ay wala na silang mga apps ng Pera Lending. Ano ba isa? Pera for You. Meron pa yun eh. May 4 yung online loan app. Ngayon, ang gumagana lang sa kanila na online loan app sa Play Store at nasa list ng recorded online lending platform ay yung Peso Q. Sa pagkakaalam ko. Pero si Peso Q parang wala yan sa Play Store. Parang sa Vivo App Store lang ko po siya nakikita. No? Yun lang ang pagkakaalala ko. Okay, linawin ko lang. Nabagit ko yata nasa Play Store. Nasa Vivo App Store po sila ako nakikita. Yung Peso Q. And then, yung pagpo-post na ginagawa nila, nasasabihin, ipo-post ka raw sa Facebook page ng PNP. Unang-una, tandaan ninyo, no? Yung pagpo-post pa lang po, na lalagyan nyo na ng scammer, isang hindi nakapagbayad ng utang, lalo na yung mga online lending apps o yung mga online lending platform na nasasabi niyan, bawal na bawal po. Malamang sa malamang, kapag yan ginawa nila na nag-post sila na ikaw ay scammer, tapos nag-post isang online loan app o isang OLA, ay sigurado mag-iinit lang ang tumbong ng mga yan dahil pag-iinitan niya ng kapulisan. Dahil alam naman ng mga pulis, ng NBI at ng PAOK, ng mga ibang ahensya ng gobyerno, ito ay yung talamak na ginagawa nilang pananakot. Okay? Imposibleng hindi nila alam yan. Tandaan niyo, yung mga ginagawang ganyan na mga online loan at mga text sa inyo na tatakutin ka, post ka raw sa Facebook page, gagawin kang scammer, criminal, although nakakatakot sa iba talaga na maranasan yan dahil nga ayaw nilang mabahiran ng kahihiyan ng kanilang reputasyon sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga kamag-anak. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, huwag nyo nang subukang umutang sa mga ganitong klase ng mga online loan app. Kasi nga, hindi ko masasabi sa inyo na kung hanggang kailan din yan titigil o hihinto at kung hanggang saan na limitasyon ng kanilang panghaharas sa inyo. Kaya lagi ko po paalala, imbis na umutang, huwag nang subukan. Ngayon, kung talagang napatunayan na pinost kayo nitong online loan app na ito doon sa Facebook page ng PNP at nakita ninyo at kayo mismo na laman ninyo na pinost kayo, screenshot niyo yung ganyan. Tapos, pag nakita nyo sa mga Facebook pages ng mga OLA victims, ng mga scammers list, yung mga buy and sell, marketplace, minsan ganyan ang style ng mga yan. Meron minsan kadalasan, mga kadyani, excuse me,
yung mga OLA agent, nagpo-post yan doon sa mga dummy account o mga troll accounts nila na laging picture ay iba. Doon niya madalas kumakita. No, I experience it. Nagpo-post yan gamit yung mga dummy account. Kaya hirap din mahanap o hirap makita. Ngayon, kung may mga nakakita dyan, kadalasan dyan mga nakatag sa kanila o kaya naman yung mga tawag doon, yung mga friends mo na dinadagdag nila, na ina-add nila sa friends nila para mas mapansin mo sila. Ganun ang galawan ng mga OLA pag yan nagpo-post sa Facebook page, no? Pero ito lang, tandaan nyo, ang pagpo-post po sa social media ng mga taong hindi nakapagbayad ng utang ay hindi po yan masasabing tawag doon, na criminal na agad. Kasi po, ang pagpo-post po, tandaan ninyo, cyber libel po yan papasok. Lalong-lalo na kung medyo malisyoso ang intensyon at talagang makapanirang puri yung intensyon ng pagpo-post. Lalo-lalo itong mga OLA, talagang napakarami ng issues, hindi po ba? Nagko-comment yan sa mga barangay municipalities. Maniwala kayo sa hindi. Sa barangay municipalities, sa mga friends ninyo sa FB, sa mga Facebook page, sa mga group ng mga OLA victims. Ako, nakikita ko lahat yung mga komento ng mga ganyan, no, na sabi nga na tatakot daw silang i-post. Unang-una, bago nyo subukan, paalalahanan ko kayo, bago nyo subukan, bago nyo tingnan, bago nyo ma-applyan yung mga OLA, ulitin ko, tignan nyo muna yung mga videos, yung mga gumagawa ng mga OLA reviews, katulad ko, sila Ate Red, sila Boss Rai, sila Mami Em, sila Sir Pat Quinto, yan, yung mga OLA reviewer na talaga nagbibigay ng tamang informasyon at validity doon sa mga OLA na yan. Kasi, kung kayo aasa lang kayo sa mga pag-utang nyo muna, tapos tsaka kayo magtatanong, mas magiging problema, di ba? Mas mabuti nga sabi ko sa inyo, iwasan. Kasi mga yan is mainit sa mata ngayon ng mga ahensya ng gobyerno. Pero siyempre, dahil medyo iba yung issue ngayon, hindi yan pinapansin ng mga ahensya ng gobyerno. Pwede ka mag-report, pero that doesn't mean na tihinto na yung mga hindi po. Yung pangaharas nila, hindi yan hihinto kahit ma-read yan. Ito lang yung masasabi na totoo at realidad ng ating ginagawa sa mga videos. No? Hindi porket nag-report ka sa PNP, nag-report ka sa NBI, nag-report ka sa PAOK, hindi nahihinto yan. Hihinto na hindi. Tuloy-tuloy pa rin yan kasi gagawa ng paraan yan para makapanggulo sa inyo. Yun na hindi nakautang, yun na nakapagbayad na, harasin pa rin. Popost ka pa rin. Sasabihin may utang ka kahit wala naman, di ba? Kasi popost ka pa sa PNP, Facebook page. Yun nga, mas maganda ron eh. Pag yun nakakita nyo na nakapost, nakakomment sila, screenshot nyo, then lumapit kayo sa pinakamalapit na PNP anti-cybercrime. Doon mas madali at mas maaaring magawa ng paraan, lalo kung marami kayo. Kasi kung pa isa lang po ang report, maniwala ko sa hindi yan na-akit sa korte. Subukan ko na eh. Ay expert na ako sa pagpapile ng mga report, mga complaints eh. Kasi pag isang tao lang yung report, di papansinin niya sa korte. Hindi yan basta-basta aakyat. Kaya mas maganda talaga, marami kayo na nagko-complain, tapos isang on-and-on-off lang yung nirereklamo ninyo na nagpo-post ng mga ganyan. No? Yung gumagawa ng maling paraan ng paniningil ng utang natin. No? So, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at ang YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.